Sa lumabas na listahan ng players ng Pilipinas para sa Asian Games, meron pa nga lang bago para sa ating mga fans. Yon ay si Onyeka Okongwu, isang NBA player mula sa Atlanta Hawks. At ngayon ay may bali-balita na open nga itong sumali sa ating national team bilang naturalized player. Si Okongwu ay isang 22-year-old 6'9" big man sa NBA. 6th overall pick ng 2020 draft at ngayon papasok na sa kanyang ika-4 na season sa liga. Backup big siya ng Hawks simula pumasok ng NBA pero sa huling 2 seasons ay nag-improve na significantly ang role at playing time niya with over 20 minutes per game. Last season din, in 80 games, nag-average siya ng 10 points, 7 rebounds at higit 1 block a game. As per Naveen Ganglani ng Rappler, open nga ang big man na sumali sa Pilipinas national team. Lumaki raw si Okongwu sa paligid ng isang Filipino community at may connection din siya kay Alex Cabagnot at sa Phil-Am Nation. At dahil dito napaisip ang mga Pinoy fans kung okay nga bang kuhain si Okongwu para sa Gilas. Well, maraming dapat i-consider. Pinakamalaking concern ay NBA player siya na maglilimit sa mga tournaments na pwedeng laruan niya sa national team. As long as nasa NBA siya, magiging kapareho lang ng availability niya kay Jordan Clarkson. Hindi sila pwedeng maglaro sa Asian Games at ongoing naman ng NBA kadalasan sa mga FIBA windows. Tanging oras lang ng FIBA World Cup at Olympics ang malamang na pwede. At again, by that time na available si Okongwu para maglaro sa Gilas nun, ay available din si Clarkson, player na gusto ring maglaro muli para sa bansa. Pero heto ang medyo okay na parte. 22 years old lang si Okongwu sa ngayon. 2027 ang next World Cup at gusto maglaro rin na JC. So kung hindi magiging local si Clarkson sa time na yon, posible na 2031 World Cup pasunod na pwede si Okongwu at 30 years old na siya nun. Pwede pa, pero ang tanong ay worth it nga bang i-naturalize ngayon nang walang kasiguraduhan kung kailan makalalaro sa national team? Lalo pa angat ang trajectory ng career ni Okongwu sa NBA at wala pang senyales na mawawala siya sa liga anytime soon. Yung kay Andre Blatche kasi after niya na mawala sa NBA nung nakuha siya kaya maluwag-luwag. Isa pa, ang dalawang future stars ng national team ay sina Kai Sotto at AJ Adu, dalawang promising big man na will only get better sa mga susunod na taon. So medyo magiging mabigat ang rotation natin sa bigs nun kung sakali. Tsaka wag natin kalimutan na meron pa tayong isang batang naturalized big na si Ange Kwame. Kaya mapapatanong ka rin kung si Okongwu nga ba ang right player na i-naturalize sa time na ito. Well, kung multiple players pa ang na-naturalize natin sa hinaharap ay worth it itong si Okongwu dahil 22 years old lang. Lalo kung gusto niya rin talagang maging naturalized Filipino dahil araw sa kinalakihan niya. Tsaka para sa national team, ang pagkakaroon ng iba't ibang option ng manlalaro sa NP spot ay magandang luxury. Katulad ng Japan na maraming naturalized sa pool na pwedeng pagpilian. Kaya pansin nyo, paiba-iba sila ng ginagamit depende sa kailangan ng binubuo nilang team. At saka maganda ang future ni Okongwu despite na hindi kalakihan sa posisyon niya, terrific na rim protector to sa NBA at given na 22 lang siya, masasabing mataas pa ang ceiling niya as a player at marami pang pwedeng mag-improve sa laro niya. Nagumpisa na nga siyang makagawa ng 3 last season, making 4 of 13 sa labas, 31%. Hindi pa impressive at small sample size lang pero still, makikita na nagkaka-confident siya paunti-unti after only attempting 3 shots sa 3 sa kanyang first 2 seasons sa liga. Kaya kung plano pang dagdagan ng SBP moving forward sina JC, JB at Ange sa naturalized player pool ay pwede itong si Onyeka Okongwu. Pero muli, malaking factor ang availability at ganoon din ang bayad sa kanya para mag-materialize ito. Magandang maraming options para kung sakaling may hindi pwede o injured na priority player ay may pwedeng humalili. Tsaka yung versatility, depende sa bubuing kupunan. Yon, Onyeka Okongwu, ikaw pare ko gusto mo ba siyang makitang maglaro sa Gilas Pilipinas?